fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. Meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventists and Davidian mga kapatid. At ang ating affirmative dito, si Brother Francis ng Davidian. Negative naman si Brother Denmar Santiago ng SDA. Sa ating topic mga kapatid, patutunayan ko na ang slaughter sa Ezekiel 9 at ang 7 plagues sa Revelation 16 ay hindi iisa. So affirmative natin si Brother Francis, negative naman si Brother Denmar. So
Mamaya basahin nyo yung Ezekiel at yung sa Revelation 16 para makita nyo mga kapatid. So sa ating setup ng debate, same pa din yung 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong. Same din sa rebuttal at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, yung standard rules ito ng Russia TV, yung rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung close-ended question or categorical, dapat mauna mo ng mabanggit before tayo magpaliwanag. Yung rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Yung rule number 4, yung kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Yung rule number 5, sa first stand doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, pero sa rebuttal pwede na lahat doon. Rule number 6, 2 warning galing sa akin, may disiplina yan. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult. About sa physical appearance, kasama doon yung pagmumura na alam natin. Rule number 9, no challenge question. Rule number 10, pwede kayo magtanong ng sensitive question or personal question. Rule number 11, 7 minutes disconnection time limit. Rule number 12, bilang moderator may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. Hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon at iba pang epekto dulot ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Opo, sumasang-ayon sa lahat. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Bro, nakamute ka ata? Sumasang-ayon din po, Mr. Moderator. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala. Nahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Brother Rasha, kailan po tayo mag-pray muna after na ba pagpakilala or After na lang, brother, Sige, after na lang, after. Magandang gabi sa lahat at maraming salamat po. Bro, yung ilapit mo yung mic mo, medyo mahina. Okay. Ayan. Sige. Magandang gabi sa lahat. Yan, check. Okay. Wala pa din, malayo pa din. Hindi yung pang ganun ang iano mo, yung isang tanggalin mo yung isa, tapos siya yung pang ganun mo. Hello. Check mic. Yan ba? How about that? Sige daw. Yung isa po nila. Hindi eh. Parang nasa cellphone yung mic mo, nasa cellphone mismo. Ilapit mo yung cellphone mo. Lapit mo. How about that? Yan, mas malakas. Hello. Test. Sige bro, proceed bro. Magandang gabi sa lahat. Maraming salamat po, lalo na sa ating Panginoong Diyos na nabigay ng oras, ma-realize po ang schedule na is-net up po ng kausap natin ngayon, lalo na po si Brother Rasha. Maraming salamat din po sa mga manunood. Sana po ay mag-follow kayo, lalo na may Bible kayo dyan para mas maganda. At saka po, sana po meron tayong matutunan ngayon sa ating pagsasaliksik sa mga katotohanan. Yan lang po. Magandang gabi. Okay. At dito din tayo sa negative yung tututol. Pakilala ka kapatid. Okay, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan. Muli po ang inyo pong maliit na lingkod kay Cristo, Brother Denmar Santiago. At ngayon ay kasalukuyan at ang bagong 3A Media Luzon Chapter President, mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon sa bagong misyon na kanyang ipinakalob sa atin upang ipangalat ang apologetics dito sa Luzon, mga kapatid. At gayon din ay
sa debating ito ay nawa ang masumpungan lamang ninyo ay ang katotohanan ng ating Panginoon at hindi po ang inyong pong malit na lingkod ang inyong marinig at ang inyong makita, kundi tayo ibagtago sa likuran ng krus ng ating Panginoon upang tayo pagpalain. Masaganang pag-uusap, no? Mapagpalang pag-uusap ngayong gabing ito. So yun lamang, and siguro babalik ko muna kay Brother Francis para sa ating opening prayer. Brother Francis. Sige po, manalangin tayo. Our loving God, our Father in heaven, once again we thank you indeed for the blessing of life, for the blessing of night, and for this time, the privilege of having this conversation together with Lord for keeping us and for helping us to be safe throughout this day. And as we proceed and go further with our discussion, especially for our topics about your judgment, may it be, Father, that you will continually bless both of us, especially those audiences who are listening, and especially for our moderator who will mediate this kind of conversation. And thank you for granting all our prayers. Thank you for cleansing us and forgiving us our sins. And thank you for hearing this prayer. We pray this in the loving name of Jesus. Amen. Amen, amen. Okay, sige, tuloy na tayo. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes so napapahayag ang ating affirmative. Brother Francis. Okay. So meron siya atang presentation. Ayan. Sige muna po. Sige lang. Na. Pero hindi siya naka-full screen. Teka po. Sige. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Kung gusto niyo yung mga ganitong usapan, please share yung ating live streaming ngayon mga kapatid. Ang ating topic medyo hindi ito simple na pag-uusap mga kapatid. Hindi ito casual na pinagdidebatehan. At I think first time ko din itong madinig at merong pag-uusap dito patungkol sa Ezekiel 9. So basahin nyo na lang kasama yung Revelation 16 mga kapatid. Kung ano yung kung saan kayo papanig. Ayan. So ayan, nakita ko na topic, tutunayan ko. Proceed ka bro Francis ha. Okay. Okay po. Sige. Magandang gabi sa lahat. Lalo na po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa Russia Vista TV at saka po sa patuloy na tumatalakay sa mga katotohanan na nakasulat sa banal na kasulatan. At ngayong gabi ay pag-usapan namin ang ating kapatid kay Kristo, Brother Den. Ang isang topic, patutunayan ko na ang slaughter sa Ezekiel 9 at ang 7 plagues sa Revelation 16 ay hindi isa. Bakit po na establish ang topic nito? Sapagkat merong stand kasi ang Seventh Adventist General Conference na yung 7 plagues at saka yung slaughter sa Ezekiel 9 ay isa. At ako po bilang membro o kaanib ng Seventh Adventist under sa Davidian Seventh Adventist Association, not a church. Yung Reformation and Revival ay para lang talaga sa Seventh Adventist. Patutunayan ko ngayon na yung slaughter sa Ezekiel 9, yung judgment ng Panginoon at saka yung 7 plagues na judgment sa Revelation 16 ay hindi isa. Basically, sa Bible po, ang first po na sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17, "And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat." Meron pong magandang message ang Panginoon. Another message po niya at the same time caution, "But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest, therefore thou shalt surely die." Meron pong sinabi ang Panginoon na magandang mga bagay. At saka naman, meron talagang siyang inutos na wag kumain doon sa tree of knowledge of good and evil. Sapagkat kapag kakain sila, Adan at Eva, ay mamamatay sila. Meaning po,
Meron pong message ang Panginoon na anyone na mag-disobey sa message, meron talagang judgment na ibibigay ang Panginoon. Ganyan po yung Panginoon natin. So yung love and justice will always go together. God is love, at the same time, God is judge. He will perform His judgment very fair because God is so just. Sa before Christ era, nung unang panahon, ito po yung mga basic na mga storya. Alam po natin sa storya ni Noah, meron pong mensahe ang Panginoon na meron pong judgment, destruction, and kailangan po na papasok sa ark. At yung judgment na yon ay yung flood. At alam natin sa story, patay lahat ang hindi pumasok at sumunod sa Panginoon. Number 2, yung kay Nimrod po, sabi ng Panginoon, hindi na po ako magpapadala ng ulan. Ang problema po, hindi nila pininiwalaan yun. Nakalimutan nila yung message, kaya nagtayo sila ng malaking tore, ng pataas, kaya God confounded their language. Yung sa Sodom po, meron din pong message na lumabas kayo, dahil pag hindi, ay papatayin ko kayo by fire. And ang ganda po kasi yung si Rahab nakalabas, pero yung the family of Lot nakalabas rin, at yung hindi sumunod patay pa rin. God executed His judgment. Not investigative, executive talaga yon, patay talaga yon, but not the final execution, yung sa after millennium. Yung sa kay Mrs. Lot, yung nakalabas na siya, sabi ng Panginoon, huwag kang lumingon, huwag kayong lumingon. And then there's a message there. Dahil lumingon, God executed His judgment to Mrs. Lot, and then Lot was condemned, become a pillar of salt. And sa Egypt po, meron na yung message ng Panginoon. Meron pang mga plagues, napakarami. At siya yung pinakalas na judgment ng Panginoon, dahil hindi sumunod, ay slaughter the firstborn. Pero merong message, hindi ka mapapatay pag meron kang blood sa doorpost. Ilagay mo yun doon sa doorpost mo. Pag makita ng slaughtering angel na may blood, okay, there will come a Passover. And then po sa time ni Moses, yung sabi ng Panginoon, si Moses lang yung propeta, merong doon si Korah, Dathan, and Abiram, nag-perform din nag-expect din na maging propeta. Kaya yun, napatay sila. God executed the judgment. Earth opened its mouth. Napatay sila. Then si Joshua po, meron doon message na lahat ng mga bago magpasok sa land of promise sa Canaan, kailangan lahat-lahat. God cannot perform His miracle dahil merong somebody there inside, and nalaman nila na it was Achan, Joshua chapter 7. At saka yun, patay din si Achan dahil hindi siya sumunod na wag kunin yung mga Babylonian garments, pati yung mga golds sa mga Diyos-Diyosan, yun. Patay din si Achan, at saka buong pamilya niya, patay, damay. Sa AD po, meron message si Jesus. At dahil hindi niniwala yung karamihan, maliit lang nakinig, ayun, Jerusalem destroyed, 70 AD. It was started Roman Empire. And then hanggang sa the Christian era, hanggang namatay yung lahat ng mga disciples, hanggang sa naging 1st century, 2nd century, 3rd century, hanggang sa lumabas yung Protestantism 1500 by Martin Luther. And good news, wala namang namamatay doon na God executed His judgment. But the problem is, in the last church of the Christian era, which is the Laodicean church, the Seventh-day Adventist, meron pong mangyaring judgment kasi sabi po sa Revelation chapter 3, verses 14 to 15, 16, 17, na pag hindi po maghanap po ng remedy yung Laodicea, yung angel po ng Laodicea, kasi sabi niya, I have the truth, I have need of nothing, I am rich and increase with good. But the true witness said, no, you are rich, miserable, poor, blind, and naked. And kahit kapag hindi ka talaga mag-repent, I will spew out from my mouth. Meron pong judgment na mangyari. At ito po yung pagtatalakayan natin ngayon. At saka after po sa SDA, Seventh-day Adventist, yung True Church of God, ay mayroon na pong judgment din po sa world. Meron pong message na ipapaalam sa world. At saka yung world, message doon ay doon po sa Babylon. Kasi meron pong plagues sa Babylon, kaya tatawagin po yung mga true people of God na come out of her, my people. Sa Revelation 14,
meron pong 144,000 first fruits, not defiled with woman, no gall in their mouth. Revelation 14 verse 1 to 5. Sa 6 to 12 yung three angels messages. Yung sa Revelation 13 to 20, Revelation 14 verses 13 to 20, two types of harvest. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Sabi po sa Christ in Heavenly Sanctuary book, writings ni Sister White, page 103, paragraph 1. While the investigative judgment is going forward in heaven, while the sins of penitent believers are being removed from the sanctuary, there is to be a special work of purification, of putting away of sin among God's people upon earth. This work is more clearly presented in the messages of Revelation 14. Kaya pag-usapan natin ang Revelation 14 mamaya. Marami kasi nagsasabi na yung investigative judgment po sa langit, pagkatapos nun ay yung second coming ng Jesus Christ. Pero dito po nakasaad na kahit nandun pa, ongoing pa yung investigative judgment sa langit, meron pong special work of purification, of putting away of sin among God's people on earth. Meaning, kailangan talagang tanggalin yung mga dumi sa loob po ng people of God, yung God's people sa earth. Kaya ano ang yung Revelation 14? Sabi po sa yung first harvest is yung church. Umuna yung sa church. The last church of the Christian era is the Laodicean church, and the Laodicean church is the Seventh-day Adventist. And 1 Peter 4:17, sabi po doon, for the time has come that judgment must begin at the house of God. And if it begin with us, what will happen to those disobedient? Sabi po sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 111, here we see that the church, the Lord's sanctuary, was the first to feel the stroke of the wrath of God. Ito po talagang church ang unang makafeel ng stroke of the wrath of God. The ancient men, those to whom God had given great light and who had stood as guardians of the spiritual interests of the people, had betrayed their trust. Ito po talagang church ng Panginoon ang maka-experience ng first stroke, first to feel the stroke of the wrath of God. Ano po yung wrath ng Panginoon? Pagpatuloy po natin. Yung sa Ezekiel 9, kasi ginote po dito yung sa Ezekiel 9. Yung sa Ezekiel 9, summary po, may 6 angels without their weapon, one man among them may inkhorn to put a mark to anyone who sigh and cry for all the abomination done in the church. And all who have no seal will die. Pagkatapos po, first to die are the ancient men. Sino yung ancient men? Stood as guardians of the spiritual interests of the people. Ako po, makasabi po, sabi to, yung hindi nag-sigh and cry na pastors, layman, evangelists, Bible workers, anything na hindi mga nag-stood as guardians of the spiritual interests of the people. Sila po yung una pag hindi sila mag-sigh and cry. And next to die are both old and young, men, women, maiden, little children. Ezekiel chapter 9 verse 6. Yan yung first harvest na mangyari, tinatawag na first fruits, Revelation 14:1. At saka yung ang tawag, ang sila po na number 144,000. Sealed the people, Revelation chapter 7 verses 1 to 8. Yes po. Sila po tinatawag na living saint, tinatawag sila na triumphant church. Meaning, wala na pong problema, wala na pong bad or tears sa loob ng peak, Prophets and King, page 725, paragraph 2. Here we see that the church has to enter into her final conflict. Clear as the moon, fair as the sun, and terrible as an army with banner conquering and to conquer. Well, no more tears in the midst, and the Seventh-day Adventist, then they will be ready for the loud cry. Sabi po sa last historical in Herald, 1908, the third angel's message is to lighten the earth with its glory, but only those who have withstood temptation in the strength of the mighty one will permitted to act a part of proclaiming the third angel's message that will have swelled into a loud cry. Yan po. Yan po yung judgment, Ezekiel 9. Mamaya, i-present po natin yung 7 plagues. Time na ba? Yes, bro. So, mga kapatid, dako tayo sa ating unang cross ng Brother Denmar. Your time start now, bro. Okay, first question ko. Sa lahat ng nilatag mo, kasi dahil mo nilatag eh, ano yung katunayan mo na magkaiba yung Ezekiel 9 at yung 7 last plagues? Wala pang pinaka. Pero ang pinatunayan ko na may dalawang harvest, yung sa Revelation 14 verses 13 to 20, babasahin mo yung sa Revelation, the harvest. First, meron pong command, i-present ko mamaya yung 2 harvest. Ibig sabihin, sa unang pagtayo mo, hindi mo itinayo yung 7 last plagues. Yes or no? Yes po. Yes po. Hindi po. Hindi po nagsabi na hindi ko na present. Na short lang po talaga sa oras. Pero mapapresent ko mamaya.
So, yung Ezekiel 9, na-present mo rin ba yung konteksto ng Ezekiel 9? Yes or no? Yung konteksto po ng Ezekiel 9 is generally no, but partially yes. Kasi po, sabi po na yung judgment ay sa church, na Seventh-day Adventist, at saka meron talagang slaughter na mangyayari sa Seventh-day Adventist. Lahat ng mga wicked, lalo na po yung mga ancient men yung una, mamamatay. And slaughter po ang mangyari sa kanila, hindi po 7 plagues. Mamaya, i-present ko yung second. Okay. So, sa madaling salita, no, sabi mo kasi sa topic, magkaiba ang Ezekiel 9 at yung Revelation 16, whereas hindi mo na ilatag yung 7 last plagues. Kaya ito tanong ko, bukod doon sa mga inilatag mo, anong talata kaya sa Biblia ang magpapatunay na magkaiba yung Ezekiel 9 at saka yung Revelation 16? Meron po. Ang talata po sa Biblia ay nandun po sa Ezekiel chapter 9 na para po yan sa church, sa Jerusalem only, Judah and Israel, verse 9. And then sa Revelation 16 ay yung 7 plagues. Kinote po yan sa Revelation 18 na come out over my people for the plagues of God is about to pour. Hindi po Babylon ang Seventh-day Adventist. Okay. Ito tanong. Okay. Ito tanong ha. So since ang paliwanag mo is nagse-center or nagpo-focus dito sa harvest, ang tanong ko sa'yo, topic ba natin yung harvest o yung... Kasi ang tinatalakay mo ba dito kasi, yung 11-hour worker parable at saka yung harvest ng 144,000 na kaagad yung tinatalakay mo. So, topic ba natin yan? Yes or no? No po. Hindi po topic natin yan yung sa Matthew 20, 11th hour. Yung topic po natin ay yung judgment. At saka yung judgment, pinakita ko in the first kasi gusto kong ma-identify ng lahat na yung may patay talaga na mangyari sa death. There will be death will be performed in the Seventh-day Adventist by slaughter. And the second, later, mamaya sa presentation ko, is Babylon 7 plagues. Pakita ko lahat. Okay. Ito tanong ko. No? Siyempre, propeta mo si Victor Hotep, di ba? Pinaniniwalaan mo ba si Victor Hotep? Yes or no? Yes po. Pinaniniwalaan mo. Okay. Ito ang tanong ko. Ang sabi ni Victor Hotep dito sa kanyang aklat na The Shepherd's Rod, Book 2, page 44, the Seventh-day Adventists, leaders and people who reject the message of the Shepherd's Rod will be slaughtered during the half an hour of Revelation chapter 8 verse 2. So, ito ba pinaniniwalaan mo? Yes or no? Yes po. Pinaniniwalaan ko po yan. Okay. So, ayon dito kay Victor Hotep, ang hindi maniwala sa message sa Shepherd's Rod ay papatayin, i-slaughter, no? So, ngayon, saan sa sulat ni Sister White na kapag ka hindi naniwala sa Shepherd's Rod, na gaya ng pinapaniwalaan mo, ay i-slaughter? No, wala pong word for word na pag hindi ka maniwala sa Shepherd's Rod ay maslaughter sa writing si Sister White. Pero meron po sa Matthew chapter 24 verse 45, sabi po ni Jesus, yung sa Sign of the Times, sabi po niya doon na meron talagang magpapakain. Who is this faithful servant who will give meat in due season? Sabi po ni Sister White sa meat in due season ay present truth. And I believe that the Shepherd's Rod is the present truth. Anyone who refuses the present truth, which is the Shepherd's Rod, will be condemned. Because judgment will depend on the light they receive. And I believe the Seventh-day Adventists will receive the light of the Shepherd's Rod, the judgment for the living. Yan po. Okay. Next question. Okay. Since itong sulat ni Victor Hotep dito sa Darad, itong Shepherd's Rod na ating binabanggit ay hindi pala matatagpuan sa sulat ni Ellen White.
Therefore, tinatanggap mo ba na magkaiba doon sa part na yon yung interpretation ni Victor Hotep at saka ni Ellen White? Yes or no? No po. No po. Kahit hindi mabasa sa writing ni Sister White yung mga detailed ng Shepherd's Rod sa sinulat ni Brother Hotep, pero si Sister White mismo, nagsabi siya na after sa kanya, there will come a prophet. And then sabi niya doon sa Malakay chapter 4 verse 5, the fulfillment that somebody is to come in the spirit and power of Elijah, and he will interpret the scriptures, but he will be called a false prophet. Babasahin ko yun mamaya. Okay, so yung darating after Sister White, yes or no? Hindi po, no. Sasabihin ng mga tao na no, your interpretation is wrong. No. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng negative. Dako tayo sa presentation ng ating negative. Brother Denmark? Teka lang, brother Asya, yung aking screen, ha? Okay. Hello. Dinig ba ako? Hello? Okay, ayan. So, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. So, ang ating po pag-usapan ay yung about sa Ezekiel 9 ulit, no? This is our part 2, no? So, umpisahan po natin sa pinakataas, no? Ito, Ezekiel 9, the slaughtering and purification of the church, no? Okay. Mamaya na yung mga warnings sa Ellen White, no? So, dito muna tayo. Sa rod, no? So, Shepherd's Rod, maliwanag yung total slaughtering of unconverted SDA members, total sinless people before the loud cry, and purification of the church by annihilation of the wicked inside the SDA church. Ito yung stand ni Brother Francis, no? At ayon kay Victor Hotep, ito yung sulat ni Victor Hotep, hindi tayo hindi tayo strawman fallacy, no? Ang sabi niya diyan, no? Itong mangyayaring ito sa Ezekiel 9, no? Ay conditional. Conditional naman po pala eh. Ngayon, magkakaroon ba ng purification sa church? Ito kasi yung tanong no? Yes. Ba't hindi ayon sa doktrina ng Davidians? Bakit? Kasi syempre, of course, yung slaughtering na yan, ayon kay Sister White, no? Sabi ni Sister White, has God no living church? He has a church, but it is the church militant. We are sorry that there are defective members. Aalisin ba sila ayon kay Sister White? No! One influence is working for the purification of the church, and the other for corrupting of the people of God. And although there are evils existing in the church, there will be until the end of the world. Ibig sabihin, mga kapatid, dito pa lamang sa quote na ito ni Sister White, debunk agad, no? Lahat daw ng wicked sa loob ng SDA Church ay mananatili hanggang sa wakas, hindi papatayin, hindi i-slaughter. Dito nakita ninyo na salungat talaga ang turo ni Hotep kay Sister White, no? Ano pa? The purification of the church, sabi diyan, no? But the days of purification of the church are hastening on apace. God will have a people pure and true. Wala naman pala pa tayong mangyayari. Ang gagawin lang sifting. Alam mo ba yung sifting? Ito yung sifting. The world is the instrument that sifts the church and tests the genuineness of its member. No? So the world will rub hard against you. You will meet tribulations, bruising of the spirit, hard speeches, ridicule, and persecutions. Ayun naman po pala ang cleansing. Persecution lang, hindi pagpatay. No? Kaya dito sabi, the church may appear as about to fall, but it does not fall. No? Kahit ma-sifted out siya, sabi dito, it remains while the sinners in Zion will be sifted out. No? So, nandyan pa rin. Nakatayo pa din. No? Ayan, no? Kaya dito, makakaroon din, according kay Ellen White, ng shaking
no, sa Laodicea. Okay? Magkakaroon ng shaking. The solemn testimony upon the which the destiny of the church hangs. This testimony must work deep repentance, and all truly receive it will obey it and be purified. Yung shaking, mga kapatid, eto yan sa Revelations chapter 3 verse 14 to 18. No? Yan, ayan po ang katuparan yun yung sa Laodicea. Yung shaking, no, ay ilalabas sa church yung mga masasama. Hindi sila papatayin, ilalabas, didisiplinahin. No? Kaya nga sabi, iluluwa kita. Mag-repent ka o hindi, iluluwa kita. Ayan o, unless they repent according kay Ellen White. No. So, para dito kay Brother Francis, ganito ang kanilang turo eh. Yung purification of SDA and sealing, yung 144,000 lang daw matitira. Ay ito, before, nakita niyo po no, sa aking screen, before close of probation. So si Ezekiel 9 ay nandito sa close of probation. Ayan, nakita niyo ha. Yan. Cry, gathering of the great multitude, yung Palestinian kingdom kuno, at saka magko-close of probation para sa wicked. So dalawa ang close of probation nila. Yung SDA Church at for all the wicked. Yung Revelation 16 na ating pinag-uusapan is close of probation for all the wicked. At susunod na last 7 plague. Now, dahil sa pag-aaral natin ng The Shepherd's Rod, pamalian niya ang timeline na ito na yung after close of probation, yung Revelation 16 na last 7 plague, hindi mangyayari. Kasi tandaan ninyo, in our first debate, yung slaughter, pinaniniwalaan natin yung Ezekiel 9, yung slaughter, yan yung destruction of the wicked. Revelation 16, last 7 plague. No? Pamalian yan. Now, ito yung sinasabi natin, destruction of the wicked, no? Ayan, no? So, yung binabanggit ni Sister White doon, kaya nga binanggit natin yung Revelation 3, unless they repent, itong Laodicean church, no? Sabi diyan, they will fall in the general destruction of all the wicked. Yung mga masasama na ilalabas doon, no? Ito, mas malinaw ito. So, magkakaroon ng general slaughter for who does see the white contrast between sin and righteousness. No? So, ang slaughter dito ay yung kay Ellen White. Ito naman, dito kay Ellen White. No? Ay, ito, nakita nyo ho, no? Close probation. Close probation na. General destruction of the wicked. Ezekiel 9, nakita nyo ho. And susunod na yung last 7 plagues. Yung 7 last plagues. Bago dumating ang Panginoong Kristo at pagtatatag nung tinatawag nating Davidic Kingdom sa langit. Yan. Yan ang paniniwala ni Ellen White, mga kapatid. No? Kaya, nakita nyo, ano yung katunayan natin na yung 7 last plagues, yung huling yung 7 salot na ibabagsak sa church, sa mundo, no? Ay siyang destruction or slaughter doon sa Ezekiel 9. Sabi diyan, no? Go your ways and pour out the vials of wrath of God upon the earth. Ano ba yung vials? Sa Tagalog, mga kapatid, yung vials na yon, when you say vials, ito yung meron tayo kasing 7 trumpets, meron tayong 7 plagues. Ito yung titawag na pagbubuhos, vials. Poured out, ibinuhos. No? Nakita nyo ho, yung Ezekiel 9, para kay Ellen White, no? Ibinuhos yung galit ng Diyos sa earth. No? Hindi ho sa church. Sa earth. Ha? Oo. Sabi dyan, no? Diba? Go your ways and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. Kaya nga mali eh. Mali yung doktrina nila kasi galing lang kay Victor Hotep na bulaan propeta. No? Ayun, no? Sabi dito ni Ellen White,
Ah, ginamit ko yung Jeremiah 25 verse 31, no? Okay, to explain itong Ezekiel 9, no? Ipinaliwanagan natin yung last debate, no? Anyways, hindi ko na ipapaliwanag ulit yan. Okay, so, now, at sabi dito sa Ezekiel, dito sa paliwanag ni Sister White, no? The judgment will begin in the sanctuary. Okay, ito. Ayan. Will begin at the sanctuary. Okay. And then right after that, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. No? Ang alin, this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Oh, magkakaroon pala ng salot. Oh, paglabas ng Panginoon sa sanctuaryo, magkakaroon ng salot. Kaya yun mga kapatid, after close of probation, natin ito yung ating timeline, no? After close of probation, lumabas si Kristo, no? Susunod na ang 7 last plagues na siyang katuparan ng Ezekiel 9. No, yan o. Now, meron pa ba ako oras, Brother Rasha? Brother Rasha, ilang oras pa? Okay, 1 minute. So dito, mali talaga yung doktrina ng Davidians, no? Yan. Okay? So ngayon, hindi ko na talakayan tong Seal of God, no? Anyway, gusto ko pong i-rebut yung, gusto ko pong pahaginan yung kanya sinasabi kanina na ang susunod daw kay Sister White ay bulaang propeta na. No, ayan, bulaang propeta, no? So, ibig sabihin, si Hotep na nagsasabing siya ay propeta, bulaan. At sabi niya dito, yung hindi daw maniniwala sa shepherd's rod ay slaughter. Ay maliwanag naman ho sa salita ng ating kapatid na wala ito sa sulat ni Ellen White. So therefore, magkaiba nga yung interpretation ni Hotep at interpretation ni Sister White na ating pinag-compare in the last 2 debates. No? This is the second debate, the part 2. So nakita nyo, ibang-iba yung gusto interpretation ni Hotep at saka interpretation ni Sister White, no? Ayan. So dito, wala po na patunayan. Okay. Okay mga kapatid, so dako tayo sa ating first cross ng affirmative. Bro Francis ng Davidian, your time start now. Unang tanong po, Okay. ano po yung book na sabi ni Sister White na yung Ezekiel 9 conditional? Okay, hindi po si Sister White ang nagsabi na ang Ezekiel 9 ay conditional. Si Mr. Victor Hotep ang nagsabing conditional. Ito, papakita natin sa iyo. Ito, hindi ka kasi nagbabasa ng The Shepherd's Rod ninyo eh. Sabi ko sa iyo, palabasa ako ng libro. Ito sige. Next question. Next question na. Sabi mo kanina, Sister White, nagsabi na yung Ezekiel 9 conditional. No. Ito Sino ang nagsabi na conditional? Okay. Si Victor Hotep. Ito papakita ko po sa iyo ito sabi niya. Ito si Victor Hotep. Ikaw talaga ayan The Rod, Volume 1, page 100 to 101. Conditional. Ayan yung inyong doktrina eh. Doktrina nyo yan, huwag mo ipahid sa akin. Doktrina nyo yan eh. Next question. Akala ko Ezekiel 9 ba dyan or yung name ng Seventh-day Adventists? Hindi. Yung Ezekiel 9. Huwag mo puputulin kasi yun yung aking presentation. Ezekiel 9, tumutuko yan, conditional. Para yan. Ikaw magpapatunay na hindi yan conditional. Tutulad mo. Okay. Next question. Sinabi mo kanina na nagsabi ako na false prophet ang darating after ni Sister White. Totoo yun? Yes. Sabi mo, yung sa Malakay chapter 4, yung Elijah na darating, sasabihin ng tao na false prophet. Ikaw yun nagsabi, false prophet yung darating, hindi false prophet si Victor Hotep. Ikaw nagsabi nun, hindi ako. Galing yun sa'yo.
na yung susunod kay Ellen White, tinatawag ni Elijah, ay false prophet. Ikaw nagsabi nun. Hindi ako. O, next question. Yung sinabi ko ba na false prophet si Brother Hotep, akin ba yun or maraming tao na magsabi na false prophet siya ang sinabi ko? Oh, hindi lang ikaw. Marami pa nagsasabing false prophet si Victor Hotep. Kasama na ako. O kasama na yung kanyang asawa noong July 16, 1962. No? According dito sa inyong website, sabi dito, The Shepherd's Rod ni Milton Hook, no, published July 21, 2020, on January 16, 1962, admitting the errors of biblical interpretation. O, yan, no? The officially ceased to exist on March 11, 1962. Ano pa sabi dito? Okay, sige. Sa Counsels for the Church 338, mayroong sabi mo kanina, mighty shifting. Naniwala ka ba na yung mighty shifting sa next na paragraph nun ay it's about the Laodicea, na mayroong shifting, mayroon talagang separation sa Laodicean church sa next na paragraph o hindi? Yes, yung shifting na sinasabi ay yun ay excommunications or disfellowship. Hindi yun pagpatay, hindi yun slaughter, kundi discipline. No? Ititiwalag ng iglesia, yun ang disiplina doon. At yung matitiwalag sa iglesia, hindi maliligtas kasi aabutan ng plague, no? According to sa ating pag-aaral. Next question. Ano po ang meaning ng shaking sa iyo? Ang meaning po ng shaking, ayon kay Sister White tayo, hindi sa aking sarili. Kay Sister White, yun yung paglalabas ng tao sa church or disfellowship. O yung paglabas ng tao sa church, either disfellowship or voluntary exit. Yun ang tinatawag na shaking. Sabi po ni Sister White dito sa kinote mo kanina na yung shaking na nangyari is because meron pong against sa message and some will not bear the straight testimony, they will rise up against it and this will cause the shaking among the... Okay. Clarify. Saang book yan ni Ellen White yung binabasa mo? Mr. Moderator, hindi ko na siya marinig. Narinig mo po ba? Audio mo, bro? Bro, Hello? Francis. Hello? Ayan, bro. So may clarification dito, bro. Ano daw yung libro na yon, pero pwede mong hindi i-clarify at doon pa din sa tanong mo, ha? So, ika-clarify mo ba? Ano daw libro yon, Ellen White? Oh yes, i-clarify ko. Proceed, pero naka-time stop to. Sige po. Testimonies for the Church, Volume 1, page 181. Ayun. Okay, so ano nakalagay doon? Ganito, bro, isang clarification lang tayo, Brother Denmar. Ngayon, balik tayo sa tanong ni Bro Francis. Sorry. Bro Francis, paulit yung ng tanong. Tanong ko. Bro, palapit ng mic, bro. Mahina, yung boses mahina. Yan. Yan, hello. Sige, Yes. bro. Yan, malakas na. Sabi mo kanina na ang meaning ng shaking ay disfellowship or tanggalin yung membership niya. Sabi po, base kay Sister White. Si Sister White nagsulat na I asked the meaning of the shaking I have seen, and it was because of the true witness of the straight testimony of truth. Some will not bear this straight testimony. They will rise up against it, and this will cause a shaking among God's people. Ano pong masabi mo rito? Yes, tama. Tama yung sulat ni Ellen White. Mali ka. Bakit? Kasi kayo na lumabas, shinik. Kayo yun eh. Tapos you rise up against us. Kayo yun eh. Natupad. Di ba? Natupad yung ating sinasabi. Lumabas kayo. You rise against us. You persecuting us, the church. No?
the peculiar people of God. Oh, natupad yun sa inyo. Kasi you rise up against us. Tama ito, mali ka. Oh. Sino po ang true witness dito? Kasi yung true witness ang mayroong straight testimony. Yung Seventh Adventist na ikaw or ikaw ba yung true witness na sinasaad dito or hindi? Hindi po. Hindi po ako. Kasi ang true witness dito, yung saksi na buhay na nakasulat sa Revelation, no? Ang sabi doon, yung tunay na saksi, yan ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, meron doon sa Revelation, sabi doon, testimony of Jesus. Kasi si Jesus Christ mismo ang true witness, ang tunay na saksi na binabanggit ng Old Testament, ng New Testament. Naniwala ka ba na isa sa message ng true witness ay Time na. Okay, so dako tayo mga kapatid sa rebuttal naman ng ating affirmative dito. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. At nandyan si Orias Kalang. Sabi niya, bigyan mo ko ng page at book sa Rod na sinabi ni Brother Hotep na conditional. Shoutout din mga kapatid dito kay Reggie de la Cruz. Magkaiba iyan Ezekiel 9 at pahayag. Tuloy-tuloy tayo dito, Brother Francis. Mag-open muna ako ng Sige bro, screen. hintayin ko bro, magsisimula yung time mo pag nagsalita. Sana yun. Eri. Sige po. Alright. Alright. So, patutunayan ko po na yung slaughter sa Ezekiel 9 ay iba sa judgment ng 7 plagues. Na-mention po yung harvest kanina sapagkat ang paraan po ng Panginoon ay kunin yung mga good, tsaka yung lahat ng mga bad ay kanyang tatanggalin, papatayin. And isa po na paraan ng Panginoon sa pag-judge ng Seventh-day Adventist dahil ito ay last church ay ang Ezekiel 9 slaughter. Lahat po ng mga Seventh-day Adventist na wicked ay papatayin. Hindi po ito pwede mangyari sa lahat ng mundo sapagkat una talaga mamatay ang ancient men, yung stood as guardians of the spiritual interest of the people. Para ito sa Seventh-day Adventist, hindi po pwedeng yung mga pare, si Brother Russia o ano, kahit sino-sino dyan. Para to sa Seventh-day Adventist. Kasi alam natin na yung God's people ay Seventh-day Adventist at those who stood as guardians ay yung mga ancient men, yung mga leaders na hindi magsa and cry. And then next doon, yung mga little children nag-follow sa ancient men. Katulad na lamang ng message ng true witness na health reform, yung go back to the original diet, iwanan na yung karne. Lahat ng Seventh-day Adventist generally, kahit yung mga pastor, iba-iba yung stand nila. Pwede na magsabi, kain lang kayo, huwag kayong huwag kayong umiwas sa mga karne na hindi karumal-dumal. Yun. Pero yung sa straight testimony, sabi ng Panginoon, Sister White said na, go back to the original diet. Sabi na yung mga dress reform, kahit yung mga babae dapat magsuot. Yun, marami pa. Yung Sabbath reform, mga Seventh Adventist ngayon sa membership, nako, kawawa talaga sila. Mayroon pang song drill, Bible drill, pag AY, like bibong-bibo, parang showtime ang action. Gusto ng Panginoon na yung Sabbath ay solemn, hindi for our own sake, but for God's sake. Kaya sila talaga, hindi yan sa Babylon po mangyari, hindi po sa world yan. And never po, yung Seventh Adventist tatawagin ng Babylon. And since ang 7 plagues, yung Revelation chapter 16 ay para yon sa Babylon, sapagkat yung Babylon, generally, verses 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 hanggang sa last verses ay judgment po yan ng Babylon. Paano po sila i-clear out ng Panginoon? It will cause by the 7 plagues, yung sa Revelation chapter 16. I-discuss natin yan. At saka bakit po kailangan, tapos na po tayo sa church, yung slaughter. Okay? I-separate po yung pure sa bad. At siya yung lahat ng mga bad is mamamatay. Yung matitira na Seventh-day Adventist ay 144,000. Sila po yung tinatawag na
overcomers. Ito po, the third angel's message is to lighten the earth with its glory, but only those who have withstood the temptation in the strength of the mighty one will be permitted to act apart in proclaiming it, this third angel's message, when it shall have swelled into a loud cry. Hindi po lahat ng Seventh Adventist ang makakasagot. Only those overcomers. At saka po yung church, then the church will of our Lord at His coming is to receive to Himself will be a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing. Yung Seventh Adventist ngayon, nako, alam ni Brother Den Marian, napakaraming hindi talaga glorious church. Ito po ay tinatawag na, ano mo yun? Not Triumphant Church. Laodicean Church at the same time, yung isa, yung Militant Church. Yung Militant Church. Alam ko, member po ako sa Seventh Adventist. Sila lang po ang nagtanggal sa akin sapagkat yung message na dinala ko ay para sa Seventh Adventist na meron talagang judgment na mangyari sa Seventh Adventist. At kahit anong mangyari, I will not go to any kind of church but only the Seventh Adventist because this kind of church is the true church of God. And I will strive continually to be also among the 144,000. Invite ko rin si Brother Denmar. At saka po, sa Revelation po, sa second harvest po, yung world, yung Babylon, Revelation chapter 18, meron pong tao ang Panginoon dyan, come out of her my people. Sino po? Sino pong maka-experience ng 7 plagues? Those who receive the Sunday law will experience the 7 plagues. Ito po, Revelation chapter 18, yan po, escape ko na. Sino po ang maliligtas po sa Babylon or sa world? Not the Seventh Adventists. After po ma-purify yung Seventh Adventists, they will go to preach the third angel's message that will swell into loud cry. Ano po yung third angel's message? Yung Sabbath teaching. Ang mangyayari po, mayroon pong command ang United States of America na yung second beast of Revelation chapter 13 verses 11 to 17 na Sunday law. Anyone na hindi mag-keep ng Sunday law ay hindi makabili, hindi rin makabenta. And there are many members of the Roman Catholics, Baptists, and any more Protestants na mag-stand sa truth that they will stand the Sabbath. And then Brother John the Revelator saw it when he heard the sealing, Revelation chapter 7 verses 1 to 8. I heard and I heard of them that number 144,000. And verse 9 of Revelation 7, nakita ni John ang great multitude that no one could number. And they are from all kindreds, all tongues, all nations, all people. Hindi po ito sa Seventh Adventist lang. This great multitudes, iba ito sa 144,000, iba ito sa Seventh Adventist. Brother Rasha, huwag kang mag-alala, Brother Rasha, kahit nasa Roman Catholic ka ngayon. I'm sure, kung mag-stand ka mamaya or later sa Sunday law enforcement, you will keep the Sabbath. And those Sunday keeper today na nakarinig nito, you are outnumbered. No one could number. They are also a living saints. Those are people to be called to come out of that Babylon to that world. Meaning Babylon is doctrines filled with errors. Right? You come out of there, my people, and so that you will be saved, so that you will not experience the 7 plagues. And sino po ang maka-experience ng 7 plagues? Ang first po na maka-experience ng 7 plagues is number 1 talaga, yung nagtanggap ng Mark of the Beast. Alam po ni Brother Den Marian. Ano yung Mark of the Beast? Alam ni Brother Den Mar also na it's a Sunday observance, Sunday law enforcement. Yan po. At saka lahat, sila talaga ang una maka-experience ng 7 plagues. And since maka-experience sila ng first plague, then second, third, fourth, fifth, hanggang po sa pagparating ng paparito ng ating Panginoong Jesus. Ang Revelation chapter 14 verses 9 to 11, this is the third angel's message. Meron po ba akong slide? Third angel's message. Ito po ay i-proclaim po ito with power and force. Sabi po ni Sister White sa early writings page 227, meron pong additional message 277, rather, early writings page 277, meron pong another message na will give force and power to the third angel's message na dinala ng Seventh Adventist. Sa lahat ng mga Seventh Adventist, gusto kong malaman ninyo na ang dinala natin na message ay third angel's message. But here comes another message to give power and force, and that will swell into a loud cry. Na ano pong mangyari yan? Na meron talagang Babylon. Sa Ezekiel 9 po, lahat ng mga walang seal mamamatay.
talaga, automatic, patay talaga, patay talaga sila. Pero yung sa 7 plagues, meron pang first, second, third, fourth, fifth, hindi talaga sila pareho. Uulitin ko. There will be 2 harvest, 2 judgment, and it will begin from the Church of God, the Seventh-day Adventists, and only ang ma-remain is the 144,000 living saints. There will be that New Jerusalem and their foreheads, according to Sister White. And then after that, they will be called Triumphant Church, fair as the moon, clear as the sun, terrible as an army with banner, conquer and to conquer. Meron pong preaching na mangyari. It is called loud cry, and that loud cry will also give power and force with the third angel's message. Sabi doon na Sabbath, there will be Sabbath, there is still Sabbath. Sabbath pa rin po yung holy 7th-day Sabbath, yung sa creation, Sabbath pa rin. Sabi po ng Babylon, yung mundo, no, Sunday. Anyone who will not keep Sunday, we cannot buy or sell. At lahat po na hindi mag-follow sa command ng mundo, yung Sunday law enforcement, sila po ay i-rescue ng 144,000, that triumphant church, that glorious church without spot. Hindi po yung Seventh Adventist ngayon. Pero I believe na yung 144,000 is still a Seventh-day Adventist members. Kaya inibitahan ko si Brother Denmar, ako, lahat ng mga Seventh-day Adventists, let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. Na mag-strive mga kapatid, dahil ito po ay living saints, hindi po ito mamamatay. Banal po sila, pero kailangan silang mag-sign in Christ, abomination sa church ngayon. Alam ng mga membro ng SDA na maraming abomination talaga sa loob ng church. Kahit na walang Diyos-Diyosan na mga yung kinulit, mga graven image, nako, marami pong Diyos-Diyosan po. Isa na Diyos-Diyosan, sabi ni Jeremiah chapter 17 verse 5, yung mga nanalig ka sa mga leader, sa pastor, woe unto the man who trusted in the man and make their flesh their arm. Make the flesh their arm. Yung sabi ni Sister, trust ka sa pastors, yung mga nag-trust ka sa mga leaders sa church, instead sa mga nasusulat, nako, mag-awake po kayo. Yan po, okay. Maraming salamat. So dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Denmar ng SDA, your time start now. Okay. Tanong. Ito yung tanong ko. Hello? Hello? Dinig ba ako? Hello? Wala. Okay. Okay. Ang una kong tanong, uulitin ko ulit yung tanong kanina. Kasi, anong nangyari? Parang kwento. Parang kwento lang no? Parang kwento lang ni Lola Basha yung narinig namin. Ano yung pinaka-ebidensya mo na nagsasabi na magkaiba ang Ezekiel 9 at Revelation 16? Sa lahat na nilatag mo, alin dyan ang pinaka? Check. Mic test. Ang pinaka po ay number 1, yung Ezekiel 9. Yung Ezekiel 9 po, hindi po talaga yan sa world, but it's only from Jerusalem, the Judah and Israel, the Seventh-day Adventist Church. Yung Ezekiel 9 slaughter. At saka yung Revelation chapter 16, hindi po yan siya sa Seventh-day Adventist, or para lang po yan sa Babylon. And si Brother Denmar naniwala na yung Seventh-day Adventist ay hindi Babylon. Yung 7 plagues ay para sa Babylon lang po. Okay, next question. So, clarification, no? Yung Babylon ba para sa iyo, yan yung buong mundo natin ngayon? Yes or no? Hindi po ang ibig sabihin. Isa siya na meaning sa Babylon ay yung buong mundo. But not isa. Part po. Yung Babylon po ay is a religious name for false doctrines mixed with errors. Meron pong true dyan pero mixed with errors. Yan po. Katulad po sa Shinar, yung Babel. Ipog. Okay, next question. Okay, sunod kong tanong. So, kung yung mundong ito,
kung yung mundong ito ay part of Babylon, ang mga Seventh-day Adventists ba paglaglag o pagbuhos ng 7 plagues nasa mundo pa? Yes or no? Yes po. Nasa mundo pa ang Seventh-day Adventists na mga living saints, the 144,000 at saka meron pang mga resurrected saints, mga special resurrected saints. Meron pa sa mundo. Dito pa sa mundo po. Okay. Ayon sa'yo, yung Revelation 9 ay para sa church. Yung Revelation 16 ay para sa Babylon na ayon sa'yo, isa doon o isa sa definition nun ay yung mundo. Okay. Now, dito tayo magkaroon ng standpoint. Ito tanong ko. Since yung Revelation 16 ay para sa Babylon, itong mundong ito, no? At ang Seventh-day Adventist ay nandito pa sa mundo nang ibuhos ang 7 plagues. Sa madaling salita, agree ka na yung Revelation 16 pagbuhos ng 7 plagues kasama pati yung mga Seventh-day Adventist na mabubuhusan kasi nandito po sila sa earth. Yes or no? No po. Absolutely no. Bakit? Sapagkat the same po siya na mangyari sa time po ni Noah. Yung flood po ay lahat po mundo naka-experience nun pero na doon po sa place of safety. Ma-fulfill po yan sa Isaiah chapter 6 verses 4 and 5. There will be a safe tabernacle in Zion. Meron pong place of safety. It's like the same as ark. Doon po yung mga tao ng Panginoon ilalagay. And it's in the Palestine, Okay. Israel. Okay. To be specific sa Palestine, Israel. Okay. Yes, po. Okay. Sa panahon natin ngayon, pwede ka bang magtago sa Palestine? Yes or no? Karapatan po ng yes po at no. Karapatan po ng tao pwede magtago. Pero sa ngayon po, ano pong ibig sabihin? Hindi pa magtanong. Yes and no. Pwede po. Pwede ka pa. Free visa pa ngayon. Pero Okay, next hindi pa question. ito experience. Okay. Pwede po magpunta. Pwede rin hindi. Yes or no yung sagot ko. Okay. Eto, next question. Next question ha. Ito bang pinaliliwanag mo kanina galing doon sa Shepherd's Rod? Yes or no? Hindi po. Lahat ng mga present ko ay sa kay Sister White tsaka sa Bible po. Okay. Kung hindi galing sa Shepherd's Rod, okay. So, ibig sabihin, mali yung tinuturo ni Victor Hotep, kaya hindi nang galing doon yung nipipresent po sa atin ngayon. Tama ba? Mali po. No po. Meron din pong sa Shepherd's Rod doon. Kaya sinagot ko na hindi po sa Shepherd's Rod. Meron pong marami talaga sa Bible. Sinulat lang yung sa Shepherd's Rod yung iilan, pero sa Bible at saka sa kay Sister White po ang presentation ko. Okay. And it's for So, the Seventh-day Adventist. Okay, so ito yung tanong ko nandito sa aking presentation kanina. No, tatanong lang naman kita kung agree ka o hindi. Okay. So, ito yung ating pag-agreehan, ano? Ito. Yung binabanggit nating sifting. Okay. So, agree ka ba sa sinasabi ni Ellen White dito sa Our Father Cares 84.7 na yung mga masasama, sabi diyan, although there are evils existing in the church and will be until the end of the world. Agree ka ba diyan na yung mga masasama doon sa loob ng Adventist ay mananatili hanggang sa katapusan ng mundong ito? Yes or no? Yes po, sa writings po ni Sister White, yes na yes po. Agree po ako dyan na it will be. Pero meron pong sulat si Sister White para hindi po maging contradict sa sinulat niya na ang matitira lang po na pagdating ni Jesus Christ end of the world ay yung saints lang talaga. Time. And it's found in 1 Thessalonians 4:16 and 17. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross. So dako tayo sa rebuttal. Brother Mar, your time Magre-rebut na start. ako. Okay, rebut na tayo, no?
Thank you, Brother Rasha. Okay. So, ngayon, ayan, yung ating pag-uusapan, no? Yung patuloy nating itong ipipresent. Okay. Now, sabi ko naman sa'yo, pamalian mo ito. Ito, yung nilalatag kong timeline. Ayan yung general destruction of the wicked sa Ezekiel 9 ay nandiyan sa 7 last plagues. Ayan kita-kita naman sa aking screen, tingnan mo ito. Nakikwento ka kasi, parang kwento ni Lola Basyang eh. Ito ito yung hindi kwento. Yung purification, hindi patayan. Kasi sabi dito, mananatili until the end of the world. Yung mga masasama dito, mananatili. Sorry ka. No? Mananatili hanggang sa wakas ng mundong ito yung mga masasama dito. Kaya kung nagtatampo ka sa pastor, sa layman, sa elder, sorry ka, itong mga masasamang ito, hindi ito aalis sa Seventh-day Adventist, hindi aalisin ng Panginoon. Sorry ka. Sorry ka na lang, Now, yung sinasabing purification of the church, may nga natin, sabi diyan, in the mighty sifting soon to take place, shall be better able to measure the strength of Israel. The signs reveal that the time is near when the Lord will manifest His span is in His hand, and He will truly purge His floor. So, wala dito sinasabi na patayan. Sasabihin, porque may nabasa ko, Brother Denmar, na purge Ano yun? Yung pelikula, Purge, The Purge, yung patayan. Yung parang isang gabi na puro patayan, The Purge. Mahilig siguro manood si Hotep ng mga ganong pelikula, yung may makapatayan. Dito, tingnan nyo, ano ba yung instrument na gagamitin sa sifting? Ito yung gusto kong i-emphasis kanina Ano yung gagamitin sa sifting? Yung gagamitin sa sifting, persecutions, tribulations, hindi patayan. Ito nga, kontrahin mo nga ito. Yung purification, sinasabi mo, ito yun walang patayan dyan. Sabi niya, tapos sasabihin niya, paano naman yung will rise up against us? Ito, yung sinasabi niya, they will rise up against us. May sinabi ba dyan na they will slaughter us against us? Wala. They will rise up against us. Babangon laban sa atin. Kayo yun. Katuparan nyo yun. Kayo yun. Yung bumangon, lumaban sa Adventist. Kayo yun Di ba nagkatotoo na? Tapos sabi mo, peking propeta, yung susunod kay Sister White. Ito, sabi dito. Ito, makinig ka, Tingnan mo ito, false prophecy ito, ni Victor Hotep. Tingnan nyo ito. Sabi ni Victor Hotep sa The Shepherd's Rod, Volume 2, page 162, those who are sealed from 1929 to the fulfillment of Ezekiel 9 of the close of probation for the church are living saints, 144,000 in number, who shall never die, translated, tasting death. Ang sabi ni Victor Hotep, yung fulfillment daw ng Ezekiel 9 ay 1929. Tapos na? Bakit sinasabi mo pa future? Nung ceiling, ito papakita natin, yung ceiling, okay, ayan, yung ceiling dito sa inyong timeline, nasa na yan, ayan, yung ceiling, ayan, purification of SDA Church, yung ceiling, 144,000 remained, ayon kay Victor Hotep, nagsimula noong 1929, hindi na makakaranas pa ng kamatayan hanggang sa close of probation. Ang tanong, si Victor Hotep ba hindi namatay? Napapatay na si Victor Hotep Manluloko to.
No, sabi dito hindi makakatikim ng kamatayan eh. Manloloko pala ito eh. Sabi dito sa The Answer, number 2, 1944, page 34. Thus the citing and crying since 1929 for the abomination of the church. Huh? So, 1929. Ano ba? Ha? Those who are sealed from 1929. So, ano sabi niya? Oh, to the fulfillment of Ezekiel 9, the close of probation for the church are living saints. Oh, and 144,000 in number who shall never die, never translated without tasting death. Si Hotep ba hindi namatay? O hindi siya kasama sa 144,000 kasi namatay siya? O hindi false prophet? No? False prophet eh. Now, dito sa encyclopedia, https encyclopedia.adventist.org /article question mark ID equals C840. Sabi dito, the groups came to believe that they would be supernaturally transported to Palestine on April 22, 1959. Ang mga kasamahan pala ni Hotep nangangarap na pumunta, sa Palestine noong 1959. For this reason, several hundred adherents gathered at their new premises to await the event. They had sold their farms or businesses or resigned from their employment. They publicly touted the event as one that would prove or disprove their faith. The event did not take place despite their many prayer meetings pleading for God to vindicate them. Maliwanag, nangyari ba yung sinabi ni Hotep? Hindi. Walang nangyari. False prophet. False prophet. Kaya ano po ang epekto? Ano ho ang epekto? Sabi dito sa Adventist.org, sa encyclopedia Adventist.org, The Shepherd's Rod by Milton Hook, first published July 21, 2020. Sabi dito, on January 16, 1962, admitting, inamin nyo, admitting their errors of biblical interpretation, to their credit, they tendered their resignation in March 1962, and the General Association of Davidian Seventh-day Adventists officially ceased to exist on March 11, 1962. Nung mag-take over si Mrs. Lawrence Hotep, na asawa ni Hotep, ito'y nagpapatunay na sila'y nag-resign, lahat sila, at inamin nila ang kanilang pagkakamali. So mula noon, nagkawatak-watak, ang mga Davidian, at malaki ang nanatili sa pangunguna ni David Koresh, na nasangkot sa human trafficking and gun smuggling. Ngayon, bago nilang propeta, si David Koresh, isa palang kriminal. Now, after all of these revelations, mga kapatid, hindi ba aaminin ni Brother Francis na false prophet si Mr. Victor Hotep? Inamin na nga nila, ikaw kailan ka pa aamin? Yung asawa nga ni Hotep umamin na mali ang biblical interpretation ninyo on 1962, Kasi nga failed. Hindi kayo nakarating sa Palestine noong 1959, tapos ngayon nawala ang Davidian 1962, At kayo'y nagkalat at kayo nagkiklaim na Davidians kayo. Sa pangunguna ni David Koresh. Hindi ko alam kung kilala mo si David Koresh. But, ang mahalaga dito, ang sabi dito ng referensya, errors in biblical
interpretation. Mali ang inyong biblical interpretation. Inamin ito ng asawa ni Victor Hotep na si Mrs. Florence Hotep. Kaya ngayon, sayang. Okay, so dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating affirmative. Brother Francis ng Davidian, your time start now. Unang tanong, sabi po sa God will have pure, people pure and true. Sabi ni Sister White, the mighty sifting soon to takes place. Na-fulfill na ba itong soon to takes place, yung soon na word? Na nangyari na ba ito? O wala pa? Yes, nangyayari na sa kasalukuyan. Yes. Next question. Kailan po ito pinakaunang nangyari? Yung mighty sifting soon to takes place. Yung sifting, matagal na po nangyayari yan. Panahon pa ni Ellen White. Kasi may mga lumalabas na noon, may nadidispellowship na, katulad ninyo, yung katigasan ng inyong ulo, no? Di pinaalis kayo. So, binubunot, no? Binunot yung mga masasama. Ang sabi doon sa Ephesians chapter 5, no? Itiwalag ninyo ang mga masasamang tao sa inyong kalagitnaan. Kayo yun. Next question. Sabi ni Sister White, God will have people and true. May sifting na ba na nangyari sa time ni Sister White? Meron! Kaya nga, di ba, after nung mamatay ni Ellen White, nagsilabas kayo? Kasi nga, para mapatunayan na pure and true kami, kayo hindi. 1 John chapter 2 verse 18, ano sabi doon? Napatunayan kayo na kayo'y mga antikristo na nagsilabas sa amin, therefore hindi kayo tunay na sa amin kasi nagsilabas kayo, antikristo kayo, sabi ng Biblia. So ang Seventh-day Adventist ngayon ay pure and true na. Yes. Kaya sumama ka na. Kasi kanina sabi mo, kung may lilipatan ka lang, Seventh-day Adventist na. Lumipat ka na ngayon. Ako bilang layman, ako na ang magdodoktrina sa'yo. At kung ako'y maging pastor, ako na ang maglulubog pa sa'yo. Next question. Doon po sa timeline na sinabi mo, yung timeline sa inyo, sa SDA Eschatology, ano po ang reference mo nun na nakagawa ka nun? Ano reference ko? Bible, SOP, and 28 Fundamental Beliefs. Next question. Ano po ang basis mo na yung Ezekiel 9 at saka slaughter at saka yung 7 plagues ay isa? Sulat po ni Ellen White. Next question. Pwede bang mabasa mo? Bibigyan kita. Babasahin ko. Ito sabi. Kain natin ha. Ito. The Great Controversy, page 29.3. The prophecy, ito yung Ezekiel 9, which he uttered is twofold in meaning. While foreshadowing the destruction of Jerusalem, it prefigured the terrors of the last great day. Ayan, maniwala ko. Next question. Yung destruction of Jerusalem na sinabi dyan, sa Ezekiel ba yan? Or yung destruction doon katulad ng sa 70 AD na destruction of Jerusalem? Yung destruction po ng Jerusalem ay sa panahon ni Jeremiah. Sa panahon ito ni Jeremiah. Next question. Sabi po ninyo, yung Ezekiel 9 ay naniwala, literal ba yun or symbolical? Yung Ezekiel 9 prophecy? Yung Ezekiel 9, yun po ay literal. Dahil po yan ay general destruction of the wicked. Totoo pong mangyayari yan. Pero, sa labas ng church. Hindi sa loob. Yung slaughter, with slaughtering weapons na angels, literal yun, symbolical? Symbolical po yun. Bakit? Yung slaughter na gagawin, katulad yan, sabi mo, hindi lang siyam na tao papatay doon.
Kasi yung may hawak na lino, yun yung ating Panginoong Jesucristo. Yung nakadamit lino na may hawak na pangpatay, yun ay tumutupad sa ating Panginoong Jesucristo. O yung nakaputi na may na nakalino, yun yung ating Panginoong Jesucristo. O so may mga symbols, may mga fulfillment siya, no? Next question. Tinatawag ba na kung sa buong mundo ma-execute yung slaughter sa Ezekiel 9, meron ka bang reference na yung Jerusalem, yung Judah, yung or Israel ay it means world? Kasi yung Ezekiel 9 is para lang doon. Okay, meron po. Sabi nga dito sa Great Controversy, twofold siya. Twofold. Ibig sabihin, natupad na siya sa panahon ni Jeremias doon sa Jerusalem at matutupad siya dito sa ating panahon sa close of probation. No? Bakit? Kasi yung world na tinutukoy doon sa Biblia, pag world na sinasabi mo, world of Jew lang yun. Ngayon kasi, when we apply the word world o yung earth, yun ay tumutukoy na sa atin sa lahat in general. Next question. Naniniwala ka ba na yung Jerusalem dyan sa Israel ngayon ay ma-destroy dyan before ang 7 plagues or hindi? Hindi, kasi matagal na siyang destroy. Binubomba na nga eh. Hindi ka ba nanonood ng balita? Binubomba na ngayon ng Jerusalem. Nagkakaroon na ng barilan, mga patayan. Kaya hindi ako niniwalang yung Palestine, yun yung safe place na sinasabi mo. Kasi kung pumunta ka ngayon ng Palestine, I challenge you. Pumunta ka ng Palestine ngayon kung hindi ka mapatay doon. Naniniwala ka ba na yung Jerusalem na dyan ngayon ay i-destroy yan bago ang 7 plagues? O hindi? Hindi nga. Kasi nga ngayon pa lang, hindi na kailangan hintayin pa yung 7 plagues. Ngayon pa lang, sira na ang Jerusalem. Binubomba, pinawasak. Objection po. No objection. Maybe i-clarify ko lang yung tanong para mas ma-clear. Sige. Naniniwala ka ba na before ang slaughter of Ezekiel 9 and before of 7 plagues, ma-destroy ang Jerusalem? Naniniwala ka ba daw? Yes or no? Yes or no? Okay, ito sagot ko nga. Okay, 10 seconds. 10 seconds. Sa panahon pa lang natin ngayon, sira na ang Jerusalem. No? Manood ka kasi ng world news. Ikaw hindi kinunood ng world news. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng debate natin. At shoutout muna kay Reggie de la Cruz. Nandyan din si Sister Grace Barrios, Ime Alfonso mga kapatid, or Yes Flor Delis. At shoutout din mga kapatid dyan kay Jonel Maglasang. So tako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Denmar Santiago bilang negatibo mga kapatid patungkol dito sa kanilang pinag-uusapan na ang slaughter sa Ezekiel 9 at ang 7 plagues sa Revelation 16 ay hindi iisa. Bro Denmar Santiago, your time start now. Okay, mga kapatid, wala pong napatunayan ang afirmatibo sa gabing ito. Bakit? Ang sabi niya, wala daw siyang pinaka talata. So wala. Wala siyang pinaka. Tinatanong ko siya ano ba yung pinaka evidence mo? No, doon sa pinatutunayan mo, wala daw. Hindi wala. Bakit ako maniniwala sa'yo? Wala ito, ulitin ko yung aking presentation sa iyo para naman masaya. Okay. So dahil wala po siya napatunayan, mga kapatid, no? Wala po siya napatunayan So, eto. Ano po yung... Wait lang. Ayan. So, hindi niya po na-rebat, mga kapatid, yung kasaysayan nila noong 1959 and 1962.
Hindi niya naribat yun. Bakit? Kasi pag-amin nila yon na mali yung kanilang biblical interpretation. Patay na. No? Mali yung biblical interpretation nila. Ah? Kaya ito Brother Francis sana maging ano na sa iyo to lesson. Na kapag ikaw magbabasa or magpapatunay dito sa akin, siguraduhin mo na yung ilalatag mo, sure ka. O yan katulad yan. Yung judgment na sinasabi mo, ano sabi ni Ellen White? TM 431.3. The work of the judgment begins at the sanctuary. At sinundan ng Ezekiel 9, chapter 2, verse 7 ni Ellen White. So, begins at the sanctuary. Paragraph 3 yan ito yung paragraph. Ito yung susundan niya. So, after nung judgment sa sanctuary, ano na susunod? The Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the world for their iniquity. Isaiah chapter 26 verse 21. Ang sabi dito, and this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. May ibabagsak na salot. Paglabas si Kristo sa sanktuaryo, after ng judgment, magbubuhos siya ng salot, which is the Ezekiel 9. Yung 7 last plagues. Ayan tingnan mo sa Great Controversy 656.2 and point 3, yung Ezekiel 9:1 to 6. Ayan so yung sinasabi na punishing the inhabitants of the earth for their iniquity ay yung Ezekiel 9. Ano ang sabi dyan? By the outpouring of God's unmingled wrath. Yan yung pagbuhos ng salot ng Panginoon. Hindi ba maliwanag yan sa'yo? Yung dalawang paragraph ng Great Controversy? Na yung Ezekiel 9 dyan, yung outpouring of the wrath of God na tumutukoy sa Revelation 16. Pagbagsak ng salot, yan yung Ezekiel 9. Hindi ba maliwanag ito? Ito may mas maliwanag ito Di ba? Kaya nga tinatanong kita, ano yung pinaka-ebidensya mo? Ito yung pinaka-ebidensya ko, bakit tutol ako sa'yo. So, sa gabing ito, wala kang nagiba. Wala. Wala. Kaya, sa susunod na ikaw ay mag-interpret, huwag ka naggumaya kay Hotep. Mali na nga si Hotep At ngayon, yung three angels message na sinasabi mo, walang kaugnayan sa Sunday law. Huwag ka nagkukonspiracy. Walang turo ang Seventh-day Adventist patungkol sa patayan sa Sunday law. Huwag kang nagtuturo ng conspiracy. Kasi hindi yan yung nakasulat o hindi yan yung context ng three angels message. Bali, ang sabi ni Ellen White, ang three angels message ay righteousness by faith in verity. So, okay, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative mga kapatid sa kanyang patutunayan patungkol dito sa slaughter sa Ezekiel 9 at ang 7 plagues sa Revelation 16 ay hindi iisa. Brother Francis ng Davidian, your time start now. Alright, so for my last conclusion, number 1, for the sake of time, pasensya talaga hindi nakapresent ng kasi madalian. Una po, hindi po ako nagsabi na si Brother Hotep ay false prophet. Meron po nakasulat kay Sister White na may darating na prophet, fulfillment sa Malakay chapter 4 verse 5. Siya po magdadala ng spirit and power of Elijah. At sa pagdating niya, i-interpret niya ang mga scriptures at maraming mga tao ang against sa kanyang mga interpretation at saka sila pa na mga klase ng mga tao ang magtuturo
sa interpretative prophet. Meaning, ipamali yung kanyang mga interpretation, maging false prophet siya dahil maling-mali sa kanilang unawa ang interpretation ng prophet, at kasali dyan si Brother Denmar sapagkat siya mismo nagsabi ngayon na si Brother Hotep ay false prophet. Kasali siya sa mga nagsabi na yung interpretation ng interpreter ng Spirit and Power Malakay 4:5 ay mali. Si Brother Hotep ay totoong propeta, an interpretative prophet, at the same time interpretative prophet, sorry. Okay? Hindi po siya false prophet. The Davidian Seventh Adventist Association believes that Brother Hotep is a true prophet of God who will interpret the scriptures. Number 2, yung slaughter po ng Ezekiel 9, yan po ang judgment ng Panginoon for the Seventh-day Adventist, the Church of God. And God will have a people pure and true. And the mighty sifting soon to take place. Meaning po, may sifting, separation na mangyayari, not only by message, but also by a literal, a physical separation of the wheat and tares. Papatayin talaga ng Panginoon ang mga bad na Seventh Adventist. Kung ako, manatili ako sa mata ng Panginoon na isang bad Seventh Adventist member, then I will also be slaughtered. Kaya palagi tayong nag-study kung ano talaga ang karapat-dapat na or ano dapat na gawin upang maging isang totoong alagad ng Panginoong Hesus. Number 3, yung 7 plagues po ay mangyayari talaga yan, judgment po for the Babylon. And Seventh Adventist is not Babylon. Period. Never ang Seventh Adventist maging Babylon. They are just a Laodicean church. So kung ang maka-experience po ng 7 plagues ay Babylon, the world in entirely, and lahat po ng mga tao or mga Christians na nandoon po sa fallen churches or mga churches ngayon na in Babylon teachings or in there is truth but mixed with error, tatawagin sila ng Panginoon during the loud cry, "Come out of her, my people." There is still people of God there in Babylon. Come out muna bago yung 7 plagues. Okay? And ang tatawag sa kanila ay the Triumphant Church, the Seventh Adventist, particularly and specifically the 144,000. God will take them also in the promised land, sa land of promise, sa Canaan. And also po, ang mag-gather po ay great multitude that no one could number from all tongues, kindred, and people. Revelation chapter 7 verse 9. And also, in terms po sa Great Controversy, 656 yung kinote niya kanina. Ang title po niyan sa whole chapter is Earth Desolate. Sinequence po ni Sister White ano pong mangyayari sa close of a story of judgment in the close of time. Number 1 po is Ezekiel 9, yung nabasa niya kanina, judgment. Meron pong slaughter na mangyayari. Second po ay plagues, na-mention po niya. Plagues, tama talaga ang sequence na sinabi niya. Next po, hindi niya nabasa pero babasahin ko, millennium ang mangyari after the second coming of Jesus, during the second coming of Jesus Christ. Millennium po, 1,000 years. Then after po dyan sa Great Controversy na binasa niya kanina is the fire. Okay, i-resurrect yung mga wicked after 1,000 years, then fire will consume them. Yan po yung sequence po. Hindi po yan sila nagkaka-against ng isa't isa. First, slaughter fulfillment of all the Seventh Adventist wicked. And then, only the 144,000 will remain, the living saints. Number 2 is 7 plagues to be poured to all the wicked in Babylon, the fallen churches. And then, before it will fall to them, tatawagin sila ng Panginoon, "Come out of her, my people. Labas kayo dyan, and I will bring you in the place of safety." And then, after that is millennium. Okay, God will have a spotless church, and it will start the Seventh Adventist. God will purify the Seventh Adventist, the Laodicean church, because the Laodicean church always said, "I am rich and increased with good and deed of nothing." But the angel of the Seventh Adventist church is wretched, miserable, poor, blind, and naked. I will invite everyone, all Seventh Adventists, to stay in the Seventh-day Adventist, no matter what, kahit anong makikita mong problema dyan, and continue to reform there, and always strive to be among the 144,000. Thank you po. Maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate between Davidian and SDA. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat mga kapatid. Medyo mabigat ang topic na ito.
Unahin natin si Brother Francis, bro. Salamat, bro. Maraming salamat sa lahat. Pasensya na po sa boses o sa persuasion no, na nangyari. Maraming salamat po, Brother Denmar, sa iyong oras at yung katotohanan mong i-share. Sana po, meron kayong nakukuha na mga katotohanan na sinabi ni Brother Denmar. At I'm sure, sana po meron din kayong nakuha na katotohanan sa sinabi ko. Para po sa mga Seventh Adventist, mag-stay po kayo again sa Seventh Adventist hanggang sa purification sa church. Maniwala man kayo hindi, gusto ko kayong paalala na meron pong judgment na mangyari sa Seventh Adventist Church, and it will fulfill the sealing of the 144,000, the same as the sealing of Ezekiel in vision. At sana po makasali tayo sa kahit malapit ng matapos yung mundo, sana makasali tayo sa 144,000 living saints. Pero kung hindi man makasali sa 144,000, mamamatay tayo, but still in the faithfulness of Jesus, then we will be with the 144,000. Katulad ni Sister White, katulad ni Hastings, katulad ni Brother Hotep, at marami pa. Maraming salamat po. At sa kay Brother Rasha, maraming salamat po sa pakikinig. Sa lahat ng mga viewers, audiences, sana po, during sa Loud Cry, mag-gather kayo to come out bago pa po ibuhos ang 7 plagues. Thank you po. Salamat. Yun lang. Okay, at bro Den, pasalamat din. Okay. And so maraming salamat unang-una sa ating Panginoong Diyos, the three holiest being in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. No? Sa lahat ng kapurihan at kalwalatian at pagpaparangal ay sa ating Panginoong Diyos lamang na makapangyarihan sa lahat. No? At ngayong gabing ito ay pinasasalamatan natin siyempre ang ating non-SDA manager, Brother Rasha Vista. At na siya ang pambansang moderator, streamer, and yan yung ating taga-set ng debates, no? At meron kami pamaskong debate ni Brother Rasha sa inyo, mga kapatid, no? So mamimili lang si Brother Rasha sa lahat ng kasiraan ni Ellen White, at yun ang aming pag-uusapan, ano? Ayan. At gayon din pinapasalamatan natin si Brother Francis, ang ating masigasig na kapatid na Davidian, sa ating pag-aaral, no? Ayan. Maraming salamat, kapatid. At gayon din kay Brother Johnson sa ating referensya ginamit, reforma sa reforms at pagharap sa mga pagtalikod. No, pwede po kayong bumili nito sa Shopee. Pwede ho nito. Meron na 500 po ang bawat isa nito. No, pwede rin kayong mag-order sa akin ito, mga kapatid. No? So, pinapasalamatan natin ang kabuuan ng 3A Media. At tayo bilang Luzon Chapter President, mga kapatid, ina-announce ko po sa inyo na magkakaroon tayo ng dahil nag-resign both our VP Social and Secretary, Chapter Secretary. We will have our re-election tomorrow, no, bago ang ating Sabbath School Lesson Review bukas yan ng gabi, mga kapatid, no? And pagdating ng Saturday, nandyan po tayo, mga kapatid, sa Phase 2, Bagong Silang Caloocan SDA Church, mga kapatid. Nandiyan po tayo mangangaral ng pabalitan ng ating Panginoon. At kung hindi po kayo aware, yung Phase 2 Bagong Silang ay 1 kilometer lang po yan doon sa aking dating seminaryong pinasukan nung ako'y Katoliko, ang St. Vincent Mary's Tramby Seminary. No? Diyan po yan sa Caloocan yung aking pinasukan. Yan, binabati natin yung mga seminarians dyan at saka yung mga rectors natin dyan kung tayo makasalubong man dyan pagdating ng Sabado, no? Ayan, so yun po, kayo po yung aking iniwanan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoong Diyos, kayo po ay manatili sa ebanghelyo ng ating pananampalataya na si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon
Kaya mga kapatid, kasama ka na Brother Francis. Mag-Adventist na kayo dahil si Kristo ay malapit nang dumating at ang tanging maliligtas lang ay ang nasa Seventh-day Adventist Church. No? Ayan po, God bless po sa inyo lahat mga kapatid. Okay, so Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pag-moderate. Gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. So please follow these both gentlemen mga kapatid dahil meron din silang mga content na gusto nila sa kanilang pananampalataya. So you can visit Brother Francis sa Davidian at Brother Denmar ng SDA mga kapatid. At pwede nyo ding bisitahin ang aking profile mga kapatid, Rasha Vista, dahil dito ako laging nagla-live mga kapatid. At sa aking YouTube channel, Rasha Debates TV, dahil doon lahat ng mga debate na nangyayari dito. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.